Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang Better News ngayong araw, laking ginhawa ang naramdaman ng mga guro matapos aprubahan ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Order No. 6 Series of 2025 na layong mapagaan ang trabaho ng mga itinuturing nating pangalawang magulang. Sa ilalim kasi ng naturang panukala, babawasan na ang mga form na kailangang gawin ng mga guro mula sa dating 174 ay 5 na lang daw po ang kinakailangang sagutan. Mga detalye sa report ni James Galangin. Inaprubahan na ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Order No. 6 Series of 2025 na layong bawasan ng workload ng mga guro, partikular na sa mga pinapasang forms. Mula kasi sa 174 ay 5 na lamang ang kailangang sagutan ng lahat ng guro, habang 31 naman para sa mga teacher ancillary tasks at 39 naman sa mga teaching-related assignments. Pagbabagi ng isang guro mula Iloilo City, mas mabibigyan umano ng maraming oras sa mga guro para gawin ng iba pang bagay tulad ng workshops at seminars, habang sa isa namang guro mula Camarines Sur ay magiging mas innovative at flexible na sila sa pagtuturo. Umabot na sa 57% ang naibawas sa trabaho sa mga guro alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinalawak na ng Food and Drug Administration ang listahan ng mga gamot na VAT-exempt. Kaya mas abot kaya na rin po ang mga gamot para sa mga seryosong kondisyon gaya ng cancer, diabetes at mental health. Ayon sa FDA, 10 bagong gamot ang inirekomenda para mawala ng 12% VAT. Kung ano-ano ang mga yan, ihahati ni Rose Babiera. Pinalawak ng Food and Drug Administration o FDA ang listahan ng mga gamot na hindi napapatawan ng 12% value-added tax o VAT bilang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Kabilang sa 10 bagong VAT-exempt na gamot ang mga para sa cancer, diabetes, hypertension, high cholesterol at mga kondisyong may kinalaman sa mental health. Inirekomenda ng FDA sa Bureau of Internal Revenue o BIR na tanggalin na ang VAT sa 2 gamot para sa cancer, 2 gamot para sa diabetes, at 1 gamot para sa mataas na kolesterol, 2 gamot naman para sa hypertension, at 3 gamot para sa mental health. Layunin ng hakbang na ito na gawing mas abot kaya ang mga gamot at mapalawak ang akses ng mga pasyente sa mga essential na medisina. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lang sila handang matuto, handa na rin ang mga estudyante na maging malusog. Mula emergency kits hanggang mental health services, lahat yan ay pinagkaloob sa pagbubukas ng Brigada Eskwela ngayong taon. Alamin po kung ano-ano ang mga suportang ibinigay ng DOH at DepEd at bakit nga pa mahalaga ang programang ito para sa kinabukasan ng kabataang Pinoy sa report ni Rovic Manuel. Nagpamigay ang Department of Health o DOH ng mga gamit pangkalusugan at nag-alok rin ng serbisyong medikal para sa mga paaralan sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2025. Sa pangunguna ni DOH Secretary Ted Herbosa, pinarangalan ng DOH ang 48 paaralan sa bansa bilang health champions sa paglulunsad ng naturang aktibidad sa Bakakay East Central School sa Albay, Bicol. Nakakatanggap ang mga paaralan ng bawat bata malusog package na naglalaman ng blood pressure monitors, weighing scales,
first aid kits at iba pang kagamitan para sa kanilang school clinic. Mayroon ding kalakip na packages na naglalaman naman ng teachers self-care kits at exercise and sports kit para sa kinilalang last mile school. Bukod dito, nagbigay din ng DOH ng disaster readiness kits bilang paghahanda sa emergency situations. Sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela ngayong taon, tiniyak ng kagawaran na kaisa sila sa pagtataguyod ng kalusugan at kahandaan ng bawat paaralan, guro at maging ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng science and technology. Maglalaan kasi ang pamahalaan ng higit 2.6 billion pesos para sa mga proyekto sa artificial intelligence sa bansa. Ito ay nakatuon sa infrastruktura, human resources, research and development at mga polisiya sa agham at teknolohiya. Narito ang report ni Millie Borja. Inihayag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na maglalaan ang ahensya ng mahigit 2.6 billion pesos para sa mga proyekto sa artificial intelligence o AI sa bansa. Ginawa ni Solidum ang pahayag sa paglulunsad ng Philippine version ng Global Human Development Report 2025 sa Makati City, kung saan binigyang diin niya ang DOST ay may AI roadmap na tumutuon sa infrastruktura, human resources, research and development, at mga polisiya sa agham at teknolohiya. Kabilang sa mga larangan na sasaklawin ng proyekto ay ang industriya, kalusugan, edukasyon, mobility, kapaligiran, disaster risk reduction at mga umiibang teknolohiya. Sa ilalim ng human resource development, tututok ang DOST sa capacity building, innovation ecosystems, online learning platforms, upskilling, at partnership building. Nangunguna rin ang DOST sa paglikha ng isang AI think tank na binubuo ng mga kinatawan mula sa gobyerno, pribadong sektor at akademya para bumuo ng isang nagkakaisang national AI strategy. Sinabi rin ni Solidum na sa panahon mula 2018 hanggang 2024, nasa 1.4 billion pesos na ang naipondo ng bansa para sa AI research at development. Nais din ng DOST na ilunsad ang AI Virtual Hub na magsisilbing sentro ng AI research and development sa bansa at magsusuporta sa mga startup at eksperto. Samantala, ibinida ni Solidum na umakyat ang Pilipinas sa 56th place mula sa 65th place sa 2023 batay sa 2024 AI Readiness Index ng Oxford Insights. Aniya, ito ay patunay na pumapalagi ang kakayahan ng bansa na gamitin ang AI para sa serbisyong pampubliko at kaunlaran. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong Philippine Environment Month, naglabas ang Climate Change Commission ng mga digital stickers sa ilang messaging apps bilang daan upang labanan ang plastic pollution. Bahagi ito ng kanilang paraan upang mas magbigay kaalaman sa kabataan at online communities. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayo. Naglunsad ang panibagong digital sticker pack ang Climate Change Commission o CCC bilang bahagi ng pagsisimula ng Philippine Environment Month ngayong Hunyo sa kolaborasyon ng Embassy of France to the Philippines and Micronesia. Dinagdagan ng panibagong designs ang bawal plastic dito sticker pack na ididisenyo upang mas maengganyo ang mga kabataang Pilipino at online communities na makaisa sa paglaban sa plastic pollution. Inilunsad ang naturang sticker pack sa ilang digital messaging apps kung saan maaaring i-download upang magamit. Bahagi rin ito ng pagsuporta sa ginaganap na 3rd UN Ocean Conference o UNOC3 sa France kung saan nagsama-sama ang leader ng bansa para isulong ang mga solusyon at maprotektahan ang ating mga karagatan. Ayon kay Executive Director Robert Borge, layon din ito magbigay kamalayan at simulan ng paglaban sa plastic pollution na isa pa rin sa kinaharap na problema ng mga karagatan. Sa report ng CCC, 80% ng kabuang basurang plastic ay napupunta sa marine pollution, kung saan nasa 50 to 75 milyon na piraso ng plastic at microplastic ay matatagpuan sa karagatan. Samantala, pagbabahagi ni Borge na pinapaigting na rin ng administrasyon ang climate action gamit ang National Adaptation Plan upang mabawasan ang environmental risk ng bansa dulot ng climate change. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang maasaysayang tagumpay para sa musikang Pilipino. Standing ovation ang natanggap ng Philippine Philharmonic Orchestra sa kanilang kauna-unahang concert tour sa United Kingdom. Kung paano nagniningning ang PPO sa siyam na prestiyosong venue sa Europe at kung bakit ito'y isa na namang tagumpay ng sining at kulturang Pilipino sa buong mundo, alamin sa report ni Millie Borja.
Ginulat ng Philippine Philharmonic Orchestra o PPO ang mga entablado sa United Kingdom sa kanilang kauna-unahang concert tour, kung saan pinuri sila ng mga manunood at pinagkalooban ng standing ovation sa lahat ng 9 na prestiyosong venue. Tinugtog ng PPO ang kanilang classical music kasama ang isang bagong komposisyon ni Filipino composer Jeffrey Ching. Nakasama sa tour ang mga tampok na soloist na sina violinist at concertmaster Diomedes Sarasa Jr., cellist Wen Sing Yang at pianist na si Mark Bevington. Inilunsad ang PPO UK Tour ng Cultural Center of the Philippines o CCP, katuwang ang Okada Manila at ang IMG Artists sa tulong ng tanggapan ni Senador Juan Miguel Zubiri. Nagbigay din ng suporta ang National Commission for Culture and Arts at ang Metropolitan Theater. Ang makasaysayang pagtatanghal na ito ay muling nagpatunay sa PPO bilang pangunahing kultural na kinatawan ng Pilipinas, na lalo pang nagpatibay sa ugnayang kultural ng Pilipinas at United Kingdom at nagbigay liwanag sa husay ng mga Pilipinong musikero sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pride Month just got more colorful. Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo, isang espesyal na edisyon ng Q Cinema ang dapat abangan. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, idaraos ang Rainbow QC Pride Film Festival, tapos ang ilan sa mga pelikula na sumasalamin sa iba't ibang mukha ng LGBTQIA+ community sa ating lipunan. Ang mga detalye alamin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Formal nang inilunsad ng Q Cinema ang opisyal na film festival ng Quezon City, ang kauna-unahan nitong Rainbow QC Pride Film Festival bilang pagdiriwang sa Pride Month ngayong Hunyo. Tampok si Pride Film Festival ang 4 na international full-length films kung saan bibidang iba't ibang mukha at karanasan ng LGBTQIA+ community sa ating lipunan. Babandera dito ang 2024 film ni Peterson Vargas na Some Nights I Feel Like Walking, na bagamat mukhang simple ang kwento, ay may mas malalim at mas mabigat palang mensahe para sa queer community. Kasama nito sa lineup ang American film na The Wedding Banquet, Cocoon mula Germany, at Consequences mula Slovenia. Hindi rin magpapahuli ang 5 QC Rainbow short films. Tampok ang mga kwento ng pagmamahal sa parehong kasarian na may anggulo ng relihiyon, siyensya at may pagka-dystopian din. Kabilang dito ang A Catholic Schoolgirl, Water Sports, Microplastics, gayon din ang Abutin Man Tayo ng House Lights at River That Never Ends. Nakatakdang umere ang Pride Film Festival sa loob ng 3 araw mula June 25 hanggang June 27 sa Gateway Cineplex 18 Cinema 12 sa Cubao, Quezon City. Maliban sa Film Festival, inanunsyo din ni QC Mayor Joy Belmonte ang iba pang programa ngayong Pride Month tulad ng Business Summit, Kwarta Mercado at Pride Run na naganap noong June 4 hanggang June 6. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo The Better News naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Itinalaga bilang ambassador ng FIVB Men's Volleyball World Championship si volleyball star Alyssa Valdez. Para sa Balilang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Isa na namang malaking karangalan ang nakamit ni Alyssa Valdez matapos siyang italaga bilang isa sa mga ambassador ng paparating na FIVB Men's Volleyball World Championship. Kasama ni Valdez sa grupo ng mga lokal na ambassador ang mga kapwa volleyball stars na sina Brian Bagunas at Ea Laure mula sa Alas, Pilipinas. Inanunsyo ang naturang development noong Lunes, 74 na araw bago ang pinakaabangang World Championships. Kasabay rin ito ang pagpapahayag ng pagsasanib puwersa ng Philippine National Volleyball Federation at snack company na Debisco para sa event. Bilang paghanda sa World Championship, magdaraos muna ang PNVF ng Alas Invitationals na gaganapin mula June 10 hanggang 12. Makikipagsagupaan ang national men's team sa mga kupunang Hyundai, Bayangkara ng Jakarta at ang national team ng Thailand. Ito ay isa na namang hakbang sa patuloy na paglago ng volleyball sa bansa, hindi lamang sa women's side, kundi pati na rin sa men's division. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
The better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nagbalik sa prestihiyosong Tony Award stage ang Broadway diva na si Lea Salonga. Ang Filipino theater legend nagsilbing presenter. And speaking of Pinoy pride, ang isa pang may lahing Pinoy na si Nicole Scherzinger nagwaging Best Actress in a Musical Play sa 78th edition ng naturang award-giving body. Narito ang aking report. All smiles nang rumampa sa red carpet ng prestihiyosong Tony Awards ang Broadway diva na si Lea Salonga. Ang Pinay theater legend kabilang sa mga bigaring presenters sa nagdaang ika-78 edisyon ng naturang award-giving body. Kasamang dumalo ni Lea sa gabing iyon ang kanyang anak na si Nick. Kung matatandaan, taong 1991 nang gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unang Pinoy at siya nang nakapag-uwi ng parangal mula sa Tony Awards. Nasungkit ito ang titulo bilang Best Lead Actress in a Musical dahil sa kanyang performance sa Miss Saigon bilang Kim. Habang taong 2021, nagbalik Tony Awards ang Broadway diva bilang presenter. Samantala, still on cloud nine naman ang former Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger sa kanyang first Tony Awards trophy. Ang Filipino-American artist waging Best Performance by an Actress in a Leading Role sa ilalim ng musical category para sa pinagbidahan nitong Sunset Boulevard. Ginanap ang 78th Tony Awards sa New York City. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas, dala pa rin ang mga balitang tiyak, magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na kwentong hatid ay Good Vibes, lamin na po yan sa ating comment section lang. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.